Hello guys! Welcome back to our channel. Ito na ang pinakaantay nyo. Ayan na po. Magde-decorate na tayo. Kaya kinuha ko na yung lumang decorations ko. At yan, struggle is real. Mahirap magkabit. Lalong-lalo na kapag nag-iisa ka. So, ayan. Diskarte na lang po para magawa natin ng maayos at maganda ang ating padekorasyon ngayong Christmas. Siyempre, ang una kong ginawa, pinako ko pala yung ating mga garland po dyan. Yung mga plastic garland, yan, pinako ko. Dahil medyo manipis yung plastic garland, dinoble ko po yan para medyo makapal tignan. 3 piraso kasi yung aking garland. So, naisip ko, dito na lang na side ko silang lahat ilagay. Kaya, dinivide ko na dyan at nagsimula na akong magpako. Sa may dining area po pala yan. At buti na lang dyan ko naisipang maglagay ng decorations. Kasi andyan yung lamesa, yung dining table, nagamit ko pang tungtungan. Kasi ang hirap magpako na nakatingala. Tapos matatakutin pa ako sa heights. Kaya yun, malulain pala. Ang hirap maglagay sa matataas na lugar. Buti na lang at very convenient because of that table. Medyo struggle lang dun sa kabilang side kasi hindi ko naman mahila-hila yung lamesa. So, ang ginamit ko lang upuan. Ayan, hindi ko rin pala pinako ng permanente yung decorations na yan dahil mahirap din naman siyang tanggalin kapag tapos ng Pasko at nasisira yung kornesa. So, kaunting pako lang, siguro tig-3 pako lang, magkabilang dulo at saka sa gitna lang para ma-hold lang yung ating garland. Kasi mahirap din naman na punuin natin siya ng pako at pag tinanggal natin, patay. Ang pangit na tignan yung ating kornesa. Medyo mahirap din pala magpako dyan kasi nga maliliit lang yung ginamit ko. At yung ginamit ko pala yung parang pa-U-shape, yung parang pang malalaking stapler or gun tacker para at least minsanang pako mo na lang doon sa ating garland. Mas maganda yung gamitin kaysa doon sa regular na pako, na straight na pako. At ayan, natapos na natin ang ating pag-garland. At ngayon naman, i-spread natin yung kanyang mga dahon-dahon para maayos tignan. At syempre, ang una nating ilalagay ang ating mga Christmas lights. Struggle nga ako dyan sa pagdedetangle ng ng Christmas light na yan. Natatakot nga ako baka may mabasag, masira pa natin. Kaya ayan, bababa muna ako. At ayusin muna natin tong Christmas lights. Ganda buhol-buhol. Hindi ko alam paano ba nila to inaayos. So yan, tanggal muna natin. Parang lalong naging tanggal sa ginawa ko eh. Wow, kumusta sa naman? Ay, talaga namang sasagarin ang pasensya mo, di ba? O, tiyan mo. Sina-challenge yung pasensya mo dito eh. Why? Diyos ko. Ang haba ng pasensya mo sa haba nito. Sana pagkatapos ito, okay pa tong lights niya. Hampas-hampas ko na yata. Ay. Babalikan ko kayo. Tatanggalin ko muna to bago uminit ang ulo ko. Ayan, sa wakas natapos ko na ang isa. Isa pa lang ito. Saan ba dulo nito? Ito. Natapos ko na ang isa. Next. May isa pa. Ginusto mo yan, diba? Ay, balak ko nga lang sana lights lang yan. Para simple lang ba?
Since meron naman tayong lumang decorations, siguro pagkasyahin na lang natin yung lumang decorations. Huwag na tayong bumili pa ng sobrang dami. Paano ba ito? Paano niya ba ginawa ito? So, ito na naman, another challenge. Check natin paano niya ginawa to. Ayan, parang mas nagagamay ko na siya dito at hindi ko tinanggal lahat ng buhol. So, hirap nito. Nakakaubos ang pasensya, day. So, I'll be right back. Yan, tanggal ko muna to. Ayan, malapit na natin matapos tong pangalawa. There you go. So, tapos na natin tong pangalawa. Magkakabit na tayo ng lights. At ayan, fast forward na natin ang paglalagay natin ng mga lights. Sinimulan ko dyan sa gitna dahil dalawa naman yung aking Christmas light. So, dinivide ko lang. Dahil sa magkabilang side naman yan, meron tayong pa-outlet. Kaya, dyan ko na lang nilagay para at least lahat malagyan naman ng pailaw. O pagkatapos niyan, ayan, scotch tape ko na lang hanggang sa makarating siya sa may outlet. At itry natin kung umiilaw. Ayan, buti na lang umiilaw. Next, doon naman tayo sa kabila. Medyo struggle dyan sa side na yan dahil nga wala akong lamesa at ginamit ko lang dyan na tungtungan yung upuan. Medyo maliit pa yung upuan, hindi ko abot, nakakangalay na magkabit. Ayan, ang hirap yung nakatingala ka, ang sakit sa leeg. Ayan, so inabot-abot ko na lang. Ayan, fast forward ulit tayo para at least mabilis nating mailagay yung ating pa-Christmas light. Medyo nakakangalay nga kasi nga medyo mataas yung area dun sa kabila dahil wala tayong matungtungan na lamesa. Buti na lang at naayos ko naman, nalagay ko naman kahit papano. Kayo na lang mag-judge kung okay ba. Basta sa akin okay na yan, bahala kayo. Konti na lang at patapos na tayo at ito, umiilaw naman siya, very good. Ito lang yung ating na-restore na Christmas decor. So, okay na siya kahit Christmas lights lang. Lagyan natin ng palamuti. Alam ko, hindi perfect ang pagkakalagay ko. May mga parts na hindi masyadong maraming ilaw. May iba naman maraming ilaw. Off muna natin at lagay na natin ang ating decorations. Actually, matagal na decorations ko na yan. Hindi ko alam kung 10 years ago pa ba yan. Kaya yan na lang yung natitira at yan na lang yung maayos-ayos. Kaya di ba pwede pa naman, so tipid hacks lang tayo, di ba? Maayos pa naman siyang tignan, no? Di ba? Pambabae ang kulay niya. Medyo may pagka purple. Ayan yung luma nating decorations. Okay pa naman, di ba? And lalagyan na lang natin ng red balls. Malilit lang yung mga balls natin. Red and gold. Red muna lagay natin. Dapat yung mga pa-balls lang ang ilagay ko. Kaya lang, nung kinuha ko yung garland, may mga natira pa pala tayong mga lumang Christmas decors. Kaya ginamit ko na rin. Ganda. I-off natin yung ilaw para makita nyo yung itsura niya na walang ilaw. Ayan siya na wala siyang ilaw. Okay. O, di ba? Naging maganda at naging social ang ating decorations. Sino makakapagsabi na yung garland dyan, mga bulaklak at gold and silver na mga dahon-dahon yan ay almost 10 years na. O, di ba?
nagamit pa natin, na-recycle pa natin. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi kailangang lahat bago. Kung pwede pang gamitin, gamitin. Kung sabihin man nila na hindi na angkop sa pakulay ngayon, kiberba nila. Bahay mo naman yan. So, okay lang yan. Your house, your rules, diba? Meron pa akong garland dito. Garland tuloy. Ang tawag dito? Christmas lights na ito ay curtain Christmas lights. Dapat ilalagay ko ito sa may lanay area. Kaya lang, meron naman na siyang ano ba ito? Meron naman na siyang lights doon. Gusto ko sanang ilagay naman dito sa sala para meron tayong something Christmassy dito sa sala. Kasi yung pinailawan natin, nilagyan natin ng decoration, yung sa ating kusina. Dito naman tayo sa ating sala. Ganito yung una ko nilagay sa may lanay area. Ninatalang ng mga aso. Mahaba to eh. Gusto ko sana siyang ilagay dito. Kuha tayo ng upuan. At nag-struggle na naman ako sa paglalagay ng Christmas light na yan. Nasugatan pa nga ako dyan sa, ano na yan eh, dyan sa scotch tape dispenser na yan. Ay, napaka-clumsy ko talaga. At nangangalay ako sa paglalagay dyan ng Christmas lights. Ayan, naging Spider-Man na naman tayo. Kung saan-saan tayo tumutungtong. May kabit lang natin ang ating pa-Christmas light. Ayan, gusto natin mag-decorate, diba? Ayan, panindigan mo. Nakalula pa naman yan ako. Ang hirap-hirap. Buti na lang. At medyo magaan-gaan tayo. Dahil yung mga tinutungtangan natin, hindi naman masyadong stable. At manipis lang yung ating console table dyan. Tiyan mo naman, tumutungtong pa ako dyan sa dalawang upuan. Kasi nga nakakalula. Ang hirap. Buti na lang at nailagay natin ng maayos. At wag ka, hindi lang sa paglalagay ng mga scotch tape ang nakakainis dyan, nang nag-struggle tayo. Pati pag detangle ng mga yung curtain lights na yan, may part kasi dyan na ang hirap niyang tanggalin, nagkabuhol-buhol, kaya naubos ang pasensya ko. Yung iba, hinayaan ko na lang muna na tanggil siya. Basta ang importante, nalagay-lagay ko na lang yan. At yung iba naman, maayos naman nating nailagay. So, makikita nyo na ang ating finished product. Ayan na, at least maayos, maganda. Sa tingin ko maganda. Kayo, maganda ba? Umuo na lang kayo. Nalahirapan ako dyan. O, diba? Wala tayong lalagay na Christmas decor dyan, kundi lights lang. Tapos dito sa kabila. Diba? Ang ganda. Ang gulo pa ng lamesa ko, hindi pa ako nakakapagligpit. At ito naman yung lamp na nilagyan natin ng lights. O, diba ang ganda ng lamp? Na-repurpose pa natin siya. Tatakot kasi ako lagyan siya ng bulb kasi pumutok na yan. Kaya ire-repurpose na lang natin yan. Sabi ko nga, lalagyan na lang siya ng light. Para ganyan lang siya. Ayan, may pa Santa Claus tayo dito. Lagay ng candy. So, very Christmassy na tayo. Diba? Pa-lights lang tayo dito. At doon ang ating magagandang mga decorations. Ganda rin sana kung meron din dyan. Kaya lang, dahil may aircon kasi, kaya
Di ko na inisip na lagyan yan. Pailaw na lang siya. Punong-puno na tayo ng lights dito para very cozy lang tayo. Sunod nating ayusin ito. O, diba? Ang gulo ng bahay. Ayusin natin. At habang ako ay nagliligpit or nag-aayos dyan sa ating munting sala, may katsikahan ako. Kaya, ayan, bit ko ang aking cellphone. O, diba? O, diba? Para hitting two birds with one stone, no? Diba? Chumichismis, chumichika, tapos nakakapagligpit, nakakapag-ayos pa tayo. Diba? So, dapat ganun talaga para maging productive tayo. Yung black side pala yung ginamit ko niyan, yung pinaharap ko dyan sa ating sofa cover para hindi dumihin. Kasi yung kabila, white yun eh, mas marami yung white. Malit yung sofa cover nung kabilang sofa, yung maliit na sofa. Pero wala tayong magawa, yun lang yung kinaya natin. Hindi naman na natin pwedeng ibalik. Ito na ang ating mini sala. Diba? Ayan. Ito lang yung Christmassy dito. Yung cover ng mga throw pillows. Don't mind my foldable table under the console table. Ayan. Very nice ng ating sala. Okay, ito na ang ating dining area. Malinis na malinis na. Nilagay na natin yung nabili nating tablecloth. O, diba? Ayan na yung ating mga pa-Christmas lights, pa-Christmas decorations. At ito na ang ating sala. Ayan. Malinis na siya. So that's it, Pansit guys. Hope you like my video. Please like and subscribe and continue watching our videos po. Thank you very much. That's all folks. Bye bye. Until next time.